tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Martes. Ngayong Martes ay kabisperasan o kaduspirasan in Kapampangan ng isang magandang kapistahan bukas. At syempre, ako po si Karen para po sa Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Dito po sa ating programang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. At syempre, dahil Martes na, nandito na po ang aking kasama at kakwentuhan. Hamong, kayo na. Ako na pala yun. Bago kasi yung monitor natin. Parati ako nakatingin doon. Magandang hapon po. Ay, magandang tanghali po pala. Si Among Ginito, balik kwentuhan po tayo. At Among, ano nga po yung gagawin natin bukas? Ano yung kapistahan? Siyempre, no? Yung kapistahan ng Lanaval o the Feast of Our Lady of the Most Holy Rosary. Our Lady of the Most Holy Rosary. Kaya kahapon sina Satch at Among Joel ay awit ng awit At lahat ng awiting pang rosaryo yata ay ginawa nila kahapon. Opo. At mula yung mga ka-ancient na awit hanggang dun sa mga medyo bago-bago pero medyo familiar na rin naman sa atin ay naawit nilang dalawa. Hindi ko nakuha kasing makinig kahapon. Kayo po ba ay nasa museum ako kahapon? Akala ko nag-i-inspect na naman ng mga sacristy. Hindi. Yung kinuha ko yung samurai doon. Ay, Jesus Mariosep. Doon sa museum dahil may pinare-restore natin. May ibang trabaho akong inasikaso. Okay, pero yun po yung ginawa ng inyong dalawang kasambahay kahapon. Yes. Oo, narinig ko nga, ang dami nagkukwento kasi yung mga nakinig, kagabi naman, ang dami ko nakausap sa kanila. Nakinwento yung mga... Nasa Santa Rita ako kagabi. I heard. Yes, nandun ako sa may... Dalan na Bayo? Hindi Dalan Bayo. Oo, Dalan Bayo. Pero yung una nandun ako sa sa Eco Park. Nag-jogging po kayo? Oo. Ginunita ko ang dakilang araw ng kapistahan ng Santo Rosario in advance doon. In advance. Nagrosaryo po kayo doon? Nagrosaryo ako. Tapos tinignan ko may nabili akong lote doon Para naman pinagbibili, no? Sa Santa Barbara side. Tinignan ko puro tubig. Kaya pala mura. Halos bigay lang sa akin. Kasi abandon po yun. Hindi, biro lang. Kasi may pinatingin sa akin. Yung ginagawang Eco Park. Ang ganda. Ang ganda ng Eco Park doon. It's a beautiful contribution sa inyong bayan yun. Oh, yes. Of Lalo course. na kung magawa pang parang, hindi lang parang Eco Park, kundi cultural park, no? Pwede po yung mga pinagtatanghalan. Ng mga shows. Dami lang nagde-date din ngayon doon. Dahil malalaki na yung mga puno ng... Malilim. Yung mga, di ba, mga tinanim nila Mayora noon. Opo. Tumulong pa ako, hinanap ko yung tinanim ko. Lumaki na. 50 na yung bulong, yung dahon. 50 talagang binilang, ha? Oo. But it is a very potential. Talagang, ang dami nagpupunta. Tuwan-tuwa ako. After all, dati puro alikabok yun, Opo. Ngayon, asfaltado na. Dahil nagja-jogging, nagba-biking. Sa mga nakikinig po, punta kayo doon, madaling araw. Aha, tama. Marami din pong jogging and biking and walking. Yes. Pag madaling araw. Kasi payapa yung lugar, pero safe naman. Yes. Walang doon, no? Walang rapist. Among talaga. Safe naman po doon. At Among, ngayong araw na ito, kasi yun nga, paghahandaan po natin yung kapistahan bukas, no? Ng Santo Rosario, yes. Ng Lanaval. Baka matanong ng marami, bakit po ba Lanaval? Kung Santo Rosario, bakit hindi ho fiesta ng Most Holy Rosary? Bakit Lanaval?
Ayan, kahapon medyo Yan. dinaanan na po ni Satch at ni Among Joel yan. Oh, yeah? Pero konting-konti lang, Among, kasi reserve daw sa inyo yung totoong o yung mahabang explanation. Ano bang gera yung binanggit ba sila? Yung labanan? Opo. Battle of? Lepanto. Yes. Teka Hindi muna. po Lepanto sa Manila ito. Ayun no? nga. Yung Lepanto sa ano. Among, kailangan explain. Saan ba yung Lepanto? Kasi yung alam nating Lepanto, di ba may cement factory din yata na... Lepanto Cement. Wala na yun. Ay, wala na po ba yun? Pre-war pa yata yun. Alam mo pala yun. Talaga Hindi yung ha? natatala yung edad mo. Among, nagtrabaho po ako sa environment, di ba? Kaya yung mga mining companies, alam ko yung mga yan. Kaya kong busisiin yung mga yung mga records ng mga yan. Kaya alam ko yon. Pero, yun nga, bakit Lepanto? Ano yung, alam ko, mining company yan o semento yata. Mining. Bakit po ngayon Hindi, yung gera? suffice it to say siguro para hindi na noon po kasi may labanan. Alam niyo naman noon, 'di ba, ang the labanan between ng Christians and the Moors, no? Ang mga Mohammedans, no? Nagkakaroon ng agawan noon sa mga lugar doon sa Europe, no? Nag-a-advance ang mga Moors because they want to take over the rest of Europe. So, dinidepende ng mga hari kasama ng mga papa upang hindi makuha ang Europe. Doon sa battle na yon na kung maski paano man nila tignan, parang matatalo ang mga Kristiyano noon. So, doon nagsimula yung pagdarasal ng rosaryo at hiningan ng tulong ang Birhen Maria. Nag-i-exist na noon ang rosary. Actually, ang practice ng pagdasal ng rosaryo. So, it was the Pope. And who was the Pope? Nung the Battle nagkakagera of po Lepanto. sila. Oo. Nako, sino nga ba yung Santo Papa nun? Although ang promotion ng Holy Rosary kay Pope Pius V, sa kanya nagsimula yung matinding pagpo-promulgate ng practice of the devotional rosary. Anyway po, nanalo sa labanang yun ang mga Kristiyano. Natalo nila ang mga puwersang pagkalakas-lakas ng mga kaaway, no, ng pananampalataya. Kaya inattribute po yun dahil dun sa panalangin. No? Sabi ko si Pope Pius V. Pius V. Among sandali, Lepanto, ito po ba ay isang lugar? It is a district yan ng bandang karagatan. Griego, di ba? Greece. So, yung labanan po niyan. May marker ngayon dyan. May floater dyan. May nagpo-float na nilagay doon. Pag magtutur kayo, sasabihin sa inyo, look, this is where the famous Battle of Lepanto took place. Ayun. And you're supposed to say one Hail Mary pag dumaan ka doon. Oo nga naman. Para sa commemoration. Kasi yun ang decisive battle yan eh. Yes. Yan ang nag-break sa control ng mga Moors sa kanilang lakas. Napahiya, no? Kasi akala nila, alam nila mananalo sila. But then with such a small army, with such a small naval, yan, diyan nakuha yung La Naval eh. Ayun. So, La Naval. Kasi hanggang ngayon, La Naval. Kahit saan, La Naval yung sinasabi. Tapos, pati kung minsan, Among, hindi na po yung Feast of the Holy Rosary. Pero, naririnig pa rin natin kung minsan na ginagamit yung term na La Naval. Oo. Ibig sabihin, sa tubigan. Kaya yata, di ba, yung Peña Francia, dinadaan sa river. Yung sa atin, dito sa Bacolor, dati. May ano din yan eh. May La Naval. La Naval din. Pero may nangyari din kasi sa Pilipinas, 'di ba? Opo. Na parang similar dun sa ganyan. Sino naman yung mga nakaaway noon? Ay, yung unang Battle of Manila, hindi yung nung World War II. Hindi. Yan ang mga Actually, little known fact about Philippine history o yung hindi lahat ng tao naaalala pero pinag-aaralan sa ating kasaysayan. Tayo pala ay nasakop ng mga British. Yes. 2 taon lang yata. Alam mo kung nagtagal sila siguro, Karen, ang gagaling nating mag-English ngayon. Aba, yung accent natin, hindi American English. Hindi water. Sasabihin, water.
the Virgin. Nung nandun ako sa, naalala ko tuloy yan, yung British accent. Di ba, na-assign ako sa Uganda. Opo. British nga sila doon. Yung nuncio ko ay Mexican. So, lahat ng mga employees namin, we had 24 employees, mga Ugandans lahat. Pag kinakausap ko, yung accent ko naman, syempre, yabang ko, no? English accent ako, Amerikano. Sinumbong ba naman ako? Sabi sa kanila, Monsignor, the new secretary does not speak English well. Sabi ko, kalokwan nyo? Kasi, sabi ng nuncio, pag kausapin mo sila, you have to speak the way they do. Tama. Don't say water. You have to say, give me a glass of water. Water. Parang pag nasa Australia ka, hindi ka maiintindihan kung ikaw ay mag-American Ito pa yung English. sinabi sa akin nung ginagayad ako sa garden. Sabi ng gardener namin, Father, you have to walk further. Sabi ko, Further. Yung further pala. Father, you have to walk further. Ay, narinig ko, Father, you have to walk further. Hay, teka po. Ay, ano yan? Hala, napunta tayo doon. Bago saan tayo umabot para sa ating listeners, kung nais po ninyong mag-text sa amin habang kami nagdadaldalan dito, nagkukwentuhan, sumali po kayo sa kwentuhan at i-text lamang ang numbers na ito sa Smart Subscribers 0918-351-8282 0918-351-8282. Para sa Globe naman, 0917-363-3738 0917-363-3738. Text lang po kayo habang tayo nakikinig sa isang magandang tugtugin. Rejoicing in my saving God, who looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, and holy, holy is God's name. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart. Cast the mighty from their thrones And raises up the lowly one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my God Lord. fills the starving with good things, the rich are left with empty hands. Protecting all the faithful
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin, syempre, sa 91.9 Bright FM. Yun, Among, yung awit na yun, modern version po ng Magnificat. Oo. That's a very lovely song, no? Ang awit ni Maria. All that I am. All that I am, I offer unto the Lord. And the Lord will take over my life. And He will do all great things for me. At parang ganun din po yung ginawa nila nung mga giyera, Among, di ba? Yung Battle of Lepanto na sinasabi ninyo. Yes. Tapos, ini-imagine ko kasi, Among, parang ako yata, hindi ko kaya yon. Biro mong susugod ka sa tubigan. Siyempre, sanay tayo sa lupa. Yes. Uurong ka, lupa yung uurungan mo. Pero pag tubig, uurong ka, tubig pa rin. Tubig pa rin. Hindi ka pwedeng umurong. Lulubog ka lang. Ayun po, kaya siguro pag soldier ka na, yan, yung mga marino na tinatawag nila, di ba? Yes. Pag sumugod sila sa tubig, buong puso at kaluluwa, ino-offer na nila eh. Yes. Halos yung tubig na rin ang parang ang magiging libingan mo, no? Pag ang labanan ay sa tubig. Kaya, well, it became, kaya nga doon yung isang commemoration kung bakit naging napakahalaga ng Santo Rosario dahil parang yun ang naging battle cry, no? Opo. It's a battle cry, parang battle prayer during sa isang panahon na alam mong matatalo ka. Kaya hindi ko lang makuha yung details kung gaano kaliit yung puwersa ng mga Kristiyano. Gaano naman kalaki yung puwersa ng mga kaaway, no? Usually, laging talo po tayo sa bilang eh. Kasi, di ba, halo-halo kasi yung pinanggagalingan natin. Kunyari, sa Europe, may mga bundok. Tapos, iba-ibang lugar yung pinanggagalingan. Hindi naman, dahil may mga monarchies. Yes, so, totoo kung minsan, yan. yung dalawang magkatabi, hindi magkakasundo. Kung nakahilera kayo, si 1 at si 3 nagkakasundo pero si 2 ayaw. So, medyo bungal yung dating. Totoo yun. Kaya, yun nga, doon naging nakilala yung the power of that prayer, no? Dahil sa pagro-rosaryo, biglang bumaligtad ang kalagayan. Nanalo ang what seemed to be na mahina at kakaunti, nanalo laban sa isang napakalakas at napakalaking puwersa. Opo, kasi sila usually, pag sinabi ng isa, lahat susugod eh. Tsaka magkakatabi sila, iisa, kumbaga united yung dating nila. Pero yun, yung mga Kristiyano, madalas, laging bungal-bungal nga. Tapos kasi, although wala pa naman democracy as we know it now, hindi pa tayo ganun dati. Pero 'di ba, Among, meron po kasing pagpapahalaga sa pagpapasya. Yung they respect kung ano yung desisyon ng isa o tapos yung individual decisions ng mga hari. So hinahayaan nila, hindi sapilitan. Yes, totoo. So ang nangyari noon ay something similar happened dito sa ating bansa, no? British the British invasion naman po yan. of Manila that happened in the 1762 hanggang 1764. So we were under British rule for 2 years. Opo. Yun nga yung kwento natin kanina, Among, di ba? 2 taon tayong under the British. O, di ba? Pwede nating masabing British colony din tayo. Yes, they attempted. Pero, yun nga lang, hindi naman sila nakababa ng kanilang mga barko. Halos sa port lang. Nakababa din sila ng sama kasi nataboy ang pamunuan sa Manila, di ba? That was the time na doon bigla sumikat ang ating lalawigan. At kaya tayo naging capital of the Philippines. Yung specifically yung Bacolor po, di ba? Yes. At nung 2 taong naging capital of the Philippines yung Bacolor, dyan yung mga British nasa Manila. Pero yun nga, hanggang doon lang sila eh. Kaya hindi masyadong naaalala ng ating mga kababayan yung panahon na yon. Kaya lang, Among, kahit sandali lang, hindi ba yung British they are known for their maritime and yung industry at yung kanilang the British Armada. Among, pag sinabi po ninyong armada, ibig sabihin nun yung mga
mandirigma. Yes, mandirigmang pandagat, no? Mhm. Usually kasi, well, sa Europe, dalawa ang powers na yan di ba? Opo. Ang Spanish Armada Yes. and the British Armada. Opo. Na magkamag-anak naman, sa Ay, oo, totoo lang. magkamag-anak Magkamag-anak ang mga yan, mga monarchs nila, magkakapisan, sa pinlahi, no? Opo. Sila ang mga invading forces noon. Kaya nga, sila colonizers Mhm. Kaya nahalo tayo dun sa agawan ng dalawang yan. Tama. Yung Kaya 7 Years nag-attempt, War. Oo. Kaya nag-attempt ang Britain na pasukin tayo dito, no? Kunin. Nakuha nila. Nakuha naman nila. For 2 years, no? Mhm. Diyan, kaya nung nilipat, nung umalis si Governor Simon de Anda, no? Mhm. Nung alisin niya ang capital, tinransfer niya ang capital ng Pilipinas. ng Pilipinas o ng, pwede ba sabihin yan during that time was there a Pilipinas, Islas Pilipinas, Well, no? hindi pa Under the Pilipinas crown. talaga, pero parang proto-Philippines. Yes. Kasi 'di ba, yung Pilipinas naman pagdating yata nila dito, Las Islas Filipinas na yung tawag, pero hindi pa tayo Filipinos. Oo. Hindi Oo. pa. Kaya tinawag tayo, tawag sa atin ng mga natives, Indios. Indios. Kaya nung dinala sa Bacolor, and then dahil ang devotion din ng mga, kasi nung labanan uli ang mga British, no? Kasi for 2 years nagkaroon ng labanan napilit bumabalik ang nagpilit mag-advance sa mga British, ang mga Espanyol naman pilit ang depensa, no? So they were defending us from the capital, from Bacolor, no? Kaya sa loob ng 2 years na yon, siguro fresh pa sa memory nila yung nangyari sa Lepanto, no? Opo, kasi 'di ba among talagang it was celebrated Talagang every year inaalala nila yung nangyayari. So, alam nila, ayan na naman, tubigan na naman. Tubigan, tapos puwersang naval, no? Naval forces na naman ang laban. Kaya they resorted actually to the devotional rosary din uli. Pinalakas dun sa pagdarasal sa Birhen. Opo, at saka among siguro sa tingin ko, iniisip nila dahil, ayan, mga Espanyol, talagang Katoliko, nasarado. Tapos itong mga British, nung panahong yun po ba, yung mga British, protestante na? Sa tingin ko, may ganong palaisipan sa kanila Sige, they will pray the rosary. Right. Hanggang sa nagkaroon nga yung the Battle of Manila Bay, no? Yung lumusob na yung ating mga puwersang armada. Opo. Parang naulit yung kwento ng Lepanto. Yes. And according to isang historical observer, na the bells kept ringing daw and praying of the rosary doon. Opo. I can imagine siguro nangyayari yan sa Pampanga noon dahil nandito tayo nandito yung capital, no? And they were singing and praying the rosary. At nanalo, umurong na naglumisan ng mga, again, yung sasabihin nilang puwersang paano mo tatalunin. Remember, yung mga British may dalang mga puwersang superior yung firepower nila. Tapos ang dami dala nilang mga Indian sepoys, Samlis, opo. Yung mga sepoy. Sepoy, yes. Yun po yung mga, kasi malapit yung India sa Pilipinas. At talagang doon sila, yung mga British, talaga may foothold na established. Na-occupy nila ang India. Kaya dala nila yung mga mercenaries nila, mga soldiers, mga Indians. No? And then, kaya inoccupy ang Manila. But all these forces na buong akala na makakaya nila ang Pilipinas, pero bumaligtad uli, no? Natalo sila. They decided to leave Manila. Pero meron ako nabasa nun. Kasi tayo, kasama ka na rin, no? Mga anak tayo ni Zaide, no? Yes. Yun tayo po product ni Gregorio Zaide. Yung historian na siya lang ang medyo may kumbaga among, ano nga ba yung term na ginagamit po natin last week?
yung apocryphal. Medyo may pagka-apocryphal yung mga sources niya. With all due respect, no? Pero siguro they were the only ones available. Yes. Yung mga texts at that time, wala pang mga deeper historical. Noon, alam natin, bayani, lahat sila Aguinaldo, sila Bonifacio, lahat. Ngayon, mga recent developments sa historical studies, mayroong hindi daw mga bayani sa mga yan, no? Kasi po among 'di ba noon usually oral tradition yung ginagamit. So siguro nung sinusulat 'yon hindi pa talaga nahuhukay at saka ngayon kasi sa history kung minsan gumagamit na ng physical evidence, ibig sabihin ang tao bang to ay nabuhay. So hahanapin nila kung ano yung mga relics niya. Relics, hindi sacred relics, ay yung may damit ba siyang natitira? May ganito ba siya? Kailangan may proof. May yung binabanggit ko kanina kasi may nakakatawang sisingit ko lang ito dahil may kaugnayan sa pagkatalo ng mga British according dito sa nabasa ko noon, no? I'm sure kay Gregorio Saide yun yung sa libro. Bakit natalo ang mga British forces? Ilan sa mga factors yun? Of course, ang tinatalakay natin ngayon kasama yung the force of our faith, no? Ang ating pananampalataya at ang pagdarasal ng Santo Rosario. Pero sabi nila, humina daw ang mga British. Isa sa mga factors na dahil naglayasan yung mga yung mga Indian soldiers nila. O papaano daw at bakit daw nagsilayas? Isa sa mga dahilan daw ay ganito. 'Di ba mga Indians, dalawa silang relihiyon Either Hindu sila or Muslims, no? Ngayon, doon sa Parian, di ba, nakuha nila yung Manila, andun ng mga Chinese, no? Na-occupy nila ang Manila. Doon tumira yung mga sepoy na to. May nagkalat ng chismis. Kung minsan kung totoo itong siguro, yung chismis, no, nakakagawa rin ng kabutihan kung sakali. Kasi binalita, bulong-bulungan, sabi, no, nanggaling daw sa Parian. Sino yung mga nasa Parian? Yung mga Chinese. Yun, parang sinadya na ikalat yung balitang ganito. May nagchismis daw na yung laro, ano yung laro? Yung langis. Yung langis na ginagamit nila sa panglinis ng kanilang mga skopeta, yung mga baril, kanyon. Opo. May nagsabi, langis daw galing sa baboy. Jesus Mariosep. Sa taba ng baboy. So, siyempre, yung mga Muslim, among them, they will feel insulted that they are touching an unclean para sa kanila, substance that is not clean for them, which is against their religious conviction. Meron namang kabilang nagkalat ng chismis na hindi daw baboy, kundi galing daw sa taba ng baka. Naku, yung mga sacred naman ang baka sa mga Hindu. Na-disappoint yung mga isa daw yun sa naging reason kung bakit yung mga Indians, sepoys, ay nawalan ng gana, ayaw nang gawin. So unti-unting nawala sila. And then, ewan ko kung apocryphal din ito. Di ba may tanong din doon, where did the sepoys settle when they were disbanded from the British Army? Medyo namundok ng konti. Hanggang ngayon may traces pa. Sa Cavite, tsaka sa Taytay. Kaya kung pupunta ka daw ngayon sa Taytay, may isang town na hindi Taytay. Meron po. Pati yung features ng mga tao. Bumbayin ng mga tao doon. May naging office mate ako. Halos bumbayin yung Kainta. Yun, Kainta. Yun. May sumigaw na Kainta. Very good. So, ganun nga yung hitsura amo. Ba't ako may pagkabumbayin ako? Hindi ko. Baka galing ako sa mga sepoy. Naku, baka umabot ng Tarlac at Mabalacat. Oo. Pwede po. Kaya yun daw ang nagpahina. Tingnan mo sino magpachismis sa Parian? Ako, sabi ko. Ayun. Yung mga kasi naman yung mga sangli, yung mga Chinese naman. Kadugtong naman kasi nila yung bitukan ng mga Espanyol, di ba? Right. Sino yung early craftsmen natin? Di ba po yung mga simbahan, mga Chinese, tagagawa ng mga imahen, tagagawa ng mga simbahan. Ivory carvers natin, yan, magagaling. Yung and they introduced us to colors, no? Yes, ayun. Mga Chinese. Polychrome. Yun po, nangyari nung matalo mga British. So again, there was this
attribution to Our Lady of the Rosary. So, doon na sinimulan yung La Naval de Manila in commemoration of the naval victory. No? Katulad ng naval victory in Lepanto, meron din tayong naval victory sa Manila Bay. Opo. Kasi actually, yung Battle of Manila Bay natin, natapos yun October 6 eh. Yes. 1762. Nun yung pagkasakop. Yeah, Pero, yung nagsimula sa sakupin tayo doon sa October 6. Pero you can just imagine, di ba, yung the fact na tumigil yung gyera o tumigil yung bakbakan, yung digmaan, malaking relief na yun eh. Yes, sa pagdarasal din sa Birhen. Kaya, balik Manila na ang mga puwersa noon. Pero may isang bagay na iniwan ang araw na yon sa atin dito sa Pampanga, lalo na sa Bacolor. Ano po yun? Ang fiesta ng La Naval. Ayun. I think ito yung reason. One of the reasons. Hindi ako masyado, baka si Tom siguro, si Tom Hoven, no? Ang ating mga kaibigan doon. Kaya sa darating na, yun lang, November ang fiesta nila. Yun ang hindi ko masyadong, I'm not well versed. Bakit November naman yung sa kanila? Invited nga ako eh. Ako'y makikiangkas ako niyan. Oo, ako'y nakakumbidang magmisa. Hindi ko pa alam kung anong oras yun. That's why, napaka-famous nung La Naval. Actually, ang kasi Angeles din ha, La Naval din. Opo, bukas. Bukas naman sila. Bukas. Yung sa Happy Bacolor, Fiesta, Bishop Bo. Hindi ka nang ngumbida. Hindi nangungumbida. Pero kasi yung sa Bacolor na yan, famous yan para sa kanilang ano nga po yung tawag dun sa Kapampangan eh. Yung pagpunta, yung fluvial parade. Oh yes, oo. Nung bata pa kami, before pinatubo yan, kapag yung Bacolor, magfe-fiesta na may fluvial may libad parade. ba sila? Libad. Alam ko dati, before Lahar, meron. Alala ko yan. Wala nang paglilibad yan. Yung sa Talba, Tinahero. Yan yung alam ko na naglilibad talaga. I remember that. Kasi may pinupuntahan po kami doon eh. Sigurado kami kapag libad, hindi kami pupunta kasi matraffic. Tsaka maraming tao. Pero kinukumbida talaga kami. Good. So, yun maganda yun. Kaya ngayon, ang laking kapistahan sa atin ito, no? Opo. So, bukas imagine mo sa Manila, sa Santo Domingo Church. Actually, hindi Manila, Quezon City na pala. Oo nga, pero kasi naman po dati Archdiocese of Manila sila. At yun nga sa atin, di ba, lahat po ng parokya. May Santo Rosario yan. Buong Archdiocese. Sa katedral lang ang baryo natin sa sentro is Santo Rosario. Oo nga pala. So, fiesta din po ninyo bukas, Amo. Oo, ang daming alin ba yung mga parokyang may Santo Rosario ngayon, no? Ang Malusak, Santo Rosario, no? Ang parokya ng Santo Rosario Malusak sa Smuan, no? Parokya ng Santo Rosario sa Pau, no? Oo nga. Yung mga kaibigan natin diyan, yung nakikinig sa atin si Jonard, I hope he gets well. Na dengue yata siya. Pagaling ka, Jonard. Tapos, alin pa? Yung Santo Rosario ng Angeles. Opo. Holy Rosary Parish. No? Yung sa nga? Tinabang. Oo, alam ko, Santo Rosario din yun. Sige, hanapin Ilan po ba yung natin. mga parokya nating named sa Holy Rosary, no? Tapos, may mga baryo-baryong Santo Rosario. Po. Sa atin, sa Santa Rita, yung katabing parokya, yung Bekuran, yung baryo, pero Santo Rosario. Santo Rosario. Opo. Oo. Kaya, kapistahang malaki bukas. Oo nga mo. Sa inyo din. Oh yes, of course. Ibang Yung confraternity ng Santo Rosario. At ayun, sa Santo Rosario, sa Bulacos pala. Bulacos Meron is din. also Santo Rosario. Ang dami pala, sa, yun nga, Malusak, Bulacos, Santo Tomas, sa Pau, ayun, yung sabi po ninyo, sa Tinabang. Naku, ang dami nga pala. Pero yun nga, nakikita natin yung importance at yung, di ba, pag laging na-mention, laging sinasabi, pinapaalala, ibig sabihin, nasa puso. Right.
Right. So, right. pinapakita, tama po ba, Among? Pag sinabi natin ganon, ibig sabihin, nasa puso ng ating Santa Iglesia o nasa puso ng ating mga mananampalataya ang Santo Rosario. Yes. Parang may special emotional bond. Yeah. Well, ang Santo Rosario is a liturgical devotion yan consisting, of course, of the recitation of 1 Our Father, 10 Hail Marys, and a Glory Be for each of the 15 decades, no? 15 dekada o 10 dedicated to the 15 scriptural mysteries. 15. Yun doon sa dati. Yun. Opo. Nadagdagan po na. Dinagdagan ni Pope John Paul II ng Mysteria Lucis. No? Or the Luminous Mysteries. So, yung mga sinasabi po ni Among Jean ngayon, yan yung kung paano yung pagdadasal ng Santo Rosario. Yeah. Yung bago po yung programa natin, yun, Santo Rosario. Yeah. At Among, yun nga yung kasaysayan ng pagro-rosaryo, napaka-importante din dadaanan. Pero sa tingin ko, kayong dalawa ni Among Joel yung magdi-discuss niyan bukas. Yeah. Magro-rosaryohan kami ni Among Joel. kasi nga, yung mga tao, usually, pag tinatanong tayo, di ba, kasi daw lagi silang na tinatanong, bakit ba tayo paulit-ulit? Siguro po, magandang explain natin ulit. Bakit nga ba paulit-ulit? At ano yung masama doon? Wala namang masama. At bakit nga ba walang masama? Halos ganun po yung mga tanong sa atin, yung diba? kasing ginagamit ng mga hindi natin kapanalig sa pananampalataya, ginagamit nila yung sa bersikulo ni Mateo, yung sinasabi ni Kristong, huwag kayong gagamit ng mga maraming pananalita, no? Na paulit-ulit, katulad ng mga pagano na sa akala nila sa paggamit nila ng maraming salita at paulit-ulit ay pakikinggan sila ng Diyos. Isang bagay na hindi nila nakikita doon, may adjective doon Ano po? Useless. Paggamit ng walang katuturang paulit-ulit na pagsasalita. So, ibig sabihin, kahit ano nga naman, pag maski ano pang bagay, pag useless, ginamit mo, ay gago ka, malaki ang, malaki yung, malaki yung ano, kasi pag alam mo useless, bakit mo gagamitin? Oo nga. Sila siguro, alam nila yung useless sa kanila, di wag niyong gamitin. Pag alam mo namang useful, at alam mong meaningful, excuse me. Opo. Mamaya, pagkatapos, I have all the right. Isa pang nakalimutan nila, di ba? Maski sa langit, paulit-ulit at walang humpay na pagdarasal at pagpupuri ang ginagawa ng mga anghel. Holy. Yung discussion natin po yan last week na. Sa mga anghel, no? Yes. At Among, mamaya, sige, pagkatapos po ng break, kwento natin ng pahapyaw na bakit nga ba ancient yung tawag nila at yung rosaryo na in the form that it is now, actually, hindi naman yan yung inimbentong from scratch May pinagmulan din po yan, di ba? Yung mga beads. Yung mga beads. Yung mga beads. Mahilig ako sa beads. Ay, yun nga. Kaya kayo po yung magkukwento mamaya. Tingnan natin kung tatamaan ko yung tama. Para po sa ating listeners, ihabol po ninyo yung inyong mga kwento o yung inyong mga tanong habang tayo po ay nakikinig sa isa pang magandang tugtugin. Benedictus
Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. At Among, may mga nag-text po sa atin. Una, nagpapadasal si Brother Bong Bing. Regala. Brother Bong Regala. Si Dexter siguro yung pinaparadasal niya. Si Dexter. Sabi niya, pakisali po sa prayers ninyo si Brother Bong Bing Regala for healing po. At salamat. Hindi na po ba ito si Dexter? Dati mayroon din tayong prayer request. Kumusta na kaya si Dexter na hanggang ngayon pinagdadasal pa rin natin. Tapos ito naman from 8274. Sabi niya, pray to Mary. Let each one of us ask for the grace of true conversion, of real sanctification. Mama Mary, pray for us. Yeah. So nagpapa-Hail Mary ng thrice, tapos isang glory be at God bless daw po. Opo. At may isang texter tayong isang cute si Isabel Pretty. Siya daw ay marunong ng mag-Hail Mary. Hindi ko yata kilala yung si Isabel na yan. Naku, Isabel Pretty, hindi ka nakakilala yata ng ninong. Ay, Among, baka mamaya umiyak. Lagot ako mamaya. Hi, Isabel. At siya daw ay marunong na rin mag-recite ng Angel of God. Oh, good. Very good. Di tulad ng nanay mo. Sino nagturo sa iyo niyan? Dahil di alam yan ng nanay mo, no? Sigurado si Tita Tek-Tek mo nagsabi niyan. Nagturo sa iyo. Yan. Isabel Pretty, see you tomorrow. Ayan. So, Among, again, balikan po natin. Ano yung kasaysayan ng rosary? Rosary. Rosario. Well, Rosas. Rosas. Yan ay actually ang alam natin sa devotional rosary, ang pinagmulan ay si Santo Domingo, no? According to our religious history, devotional history, na it was revealed kay Saint Dominic of Guzman, ang founder ng mga Dominicans, no? Ang practice of the rosary. In fact, sa city of Pompeii, nandoon yung Our Lady of Pompeii. Actually is the Our Lady of the Most Holy Rosary. Makikita mo the Queen of the Most Holy Rosary handing the rosary dun sa dalawang santo sa kanyang harapan. Isang santo at isang santa. Okay. Sa kanyang kanan nandun si Santo Domingo nakaluhod, Saint Dominic. At sa kanyang kaliwa ang isang madreng santa, si Santa Catalina ng Siena. This symbolizes yung para bang ayokong gamitin yung word na monopoly, but parang sa kanila sa mga Dominicans ang practice ng devotional rosary.
So it was handed to, kaya mga Dominicans maski sa habit nila hanggang ngayon, nakasabit pa yung rosary. Dati sa old dispensations, nakakwintas pa sa kanila yung rosary on top of the habit, no. Kaya naman maski ngayon sino ang saan ang malaking debosyon ng Santo Rosario, nasa kamay ng mga Dominicans, no. O nasa pangangalaga pala na sa Santo Domingo ang Lanaval at sa Manawag, Pangasinan ang Our Lady of Manawag, which is also none other than Our Lady of the Most Holy Rosary. Oo nga po. So yung mga practice po ng prayer beads na yan, it was revealed, no, to Saint it was formulated, I believe, by the Dominicans, through Saint Dominic, as he received the revelation from the Blessed Mother, from Our Lady. Yung sinasabi nila, Among, pag nagro-rosaryo ka daw, each bead is like a rose. Tama po ba yun? O kaya nga, kasi parang we talk about the Rosalium, no? Sa Latin, yung the Rose Garden. Para bang mga mabangong in this sense analogical ang word na rosas dito, no? Kaya yung parang masamyong bulaklak na iyong nire-recite, Hail Mary, full of grace, no? Tapos in fact may mga literal na rosaryo na rosalium ngayon, Opo. Yung mga beads nila in the shape of roses. Yes, tapos mabango. Usually galing sa Roma o sa Holy Land. Sa Holy Land, no? But yun ay parang ano ba tawag doon? Hindi man allegorical, no? But it is a symbolism yung ating dinarasal ng mga yun ay parang mga samyo ng mga bulaklak ng rosas, no? That we offer to God through Mary and reciting them. Pero alam mo, Karen, ang practice ng paggamit ng beads, hindi naman exclusive sa rosary, Oo nga po, Among. Actually, hindi nga lang Kristiyano yung may beads, Even long before the Christian era, may mga gumagamit na ng mga beads. Nakita mo yung ang mga kapatid nating mga Muslim, meron silang beads, no? Actually, masbaha ang tawag. Kung pupunta po tayo sa Holy Land, 'di ba? Yung bandang northern part, Haifa. Magkakatabi yan Kristiyano, Muslim, Hudyo. At peaceful yung coexistence po nila, 'di ba? Yung amazing pag tiningnan mo sila, yung mga tindahan sa mga souk, 'di ba? Yung mga palengke. Magkakatabi yung stalls. Mga bazaar. Tapos makikita mo, pag prayer time, kanya-kanyang prayer time. Kanya-kanyang prayer beads. At kanya-kanyang prayer beads. Makikita ko, syempre, yung kakilala ko doon, yung rosary sa Kristiyano. Tapos makita mo yung mga Muslim, halos sa lahat ng mga kalalakihan, may hawak din silang prayer beads. Masbaha. No, tapos may mga Hudyo na may certain prayer beads din. Parang hindi ganun ka... Hindi lang sila masyadong... Parang mas maliit Pero hindi masyadong widespread kasi mga Hudyo naman kasi may mga schools of thought din sila. Yes, iba-iba po. Kumbaga sa Kristyanismo marami yung mga na-divide din ng mga sekta. Kayon sa mga kapatid po nating Muslim, meron silang practice of using the prayer beads, no? Yung tawag po nila doon ay masbaha. The Greek called them hindi naman hoypoloy yung ano po yun? The people. Pero may word din ng mga Greeks diyan. Meron silang ang Greek prayer beads, no? Sa naman, ang mga Muslim po meron silang masbaha, no? So halos in Christianity, although may antedate they may nauna ang Christianity. Pero makikita mo it has been also a part ng kultura, no? That you keep track kasi ang beads is a way of helping you keep track of what you're doing kasi ano yung word ng mga Greeks? May basilisa, may iba-iba po They have a word maganda dyan I forgot the term. Yung pong sa mga kapatid na Muslim, I was assigned sa Syria, no? Makikita mo halos mga lalaki hawak-hawak nila yon. Ngayon binabanggit nila ginagamit na worry beads. Ayun, Sinasabi nilang worry beads kasi when your hands are occupied, sabi ng mga psychologists o psychiatrists ba yon, na kapag busy yung kamay mo, naapektuhan din yung state of mind mo, no? Ibig sabihin, kasi sa bagay, Among, na-channel yung worry.
kung hindi nga naman pakalat-kalat yung Buloy, iyong yes. kamay. O, Yeah. Anyway, ang mga kapatid po nating Muslim, yung sa kanila, 99 yung beads. Na, 99. oo, na representing the 99 names and titles of Allah. Aha. So a faithful Muslim must know them. Allah the merciful, So- God the merciful, God the Almighty, no? Pag nire-recite nila. So sila din may mga prayer beads. So Opo. it is a practice, no? Ang mga Buddhist, may Opo. mga Buddha beads din sila, di ba? Natawag tama, nila, tama. ay, minsan nga no, isang araw nagbe-bless ako, pinapabless na mga rosaries po. Pagtingin kong gano'n, yung the rest were looking like rosaries, pero yung tatlo, Buddha sabi ko, beads. Buddha beads po ito. Sabi, ay, hindi mo ba rosaryo yan? Sus Maria. Sabi ko, hindi ho, prayer beads din ito. Pero, they are not the beads that para sa atin, sabi kong mga Katoliko. Buddha beads. So, makikita mo nga yung mga Buddhist monks, may marami din sa. Hindi ako masyadong familiar, yung iba sa kanila, marami. Ewan ko kung may mga nire-recite nilang mga mantras yata or mga prayers, no? So, ang rosary po, ang practice of the beads is keeping track of what your mind is doing, no? Tama. Sa feeling mo. Kasi, at least, I'm praying this. So, parang counter, no? Pagbibilang, and the reminder ng order ng iyong mind Oo nga. sa Orderly. pagdarasal. Kailangan Oo. bumalik sa order. At among may isang texter po tayo dito. Ay, si Brother Bong pa rin. Sabi niya, wala namang pong masama kung paulit-ulit ang dasal sa Santo Rosario. Si Jesus nga po nanalangin siyang paulit-ulit sa hardin ng Getsemani. Yes. Oo nga. Yung paulit-ulit pansinin niyo yung sinasabi, yung paulit-ulit na walang Katuturan. Kung may katuturan, okay Oo. lang yun. Siyempre. Okay. May So, babatiin pa po kayo. oo nga pala. Kasi oras Babatiin kong kumpare ko, ang tatay ni Isa. Yes. Si paring Manny. Mhm. Hindi man niya ako naririnig dahil nasa Dubai yun eh. Malay nyo, among naka-Ustream. Oh yes. No, happy birthday, Manny. May you have many more birthdays to come. Ayan. Dami mo pang iipuning pera dahil sa mga anak mo. Pag-aralin mo. At lalo na yung pinakabunso, si Isabel Purity. Di bali ng asawa ba yan? Sus, Maria Josep. Parang, ayan, mamuisita na naman. Pero, among, oras na po eh. Yan na nga. Sa susunod, ayan, bukas, baka malate ako o baka hindi po ako makarating kasi Bakit? installation ng aming parish priest. Congratulations. Si Among Olet Lopez. O yamong ulit, Maya pa oras. So, sinabihan po niya ako, kailangan nandun daw ako, syempre. Pag sinabi ng parish priest mo, Oy, first syempre. request, Parish kailangan nandun ka. priest, you give, siyang unang pinakikinggan, Opo. ang parish priest. At yun yung unang request niya sa akin eh. Mhm. Kaya kailangan ibigay. Siyempre. So, bukas, itutuloy po ang kwentuhan natin ukol sa Santo Rosario. At si Among Jean at si Among Joel. Tingnan nga natin kung ano po yung inyong pag-uusapan. Kasi, di ba katatapos ninyong magmisa bukas, Among? Oo. Yung special na misa. Kasi Santo Rosario nga. So, tingnan po natin kung ano pa yung idudugtong sa ating kwentuhan. At sa ating listeners din, kayo po ay mag-text o mag-ipon ng inyong mga kwento para bukas naman kasali pa rin ang inyong mga saloobin o yung inyong mga storya sa ating kwentuhan. Sa oras na ito, kailangan po muna nating magpaalam at tatapusin natin ang episode na ito sa isang dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso
Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa, at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami, Santo Cristo del Perdon, kawaan mo kami. At pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. So, nagpapaalam po si Among Jen sa inyo at bukas po itutuloy natin ang ating kwentuhang Katoliko. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ako po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat sa araw na ito. Purihin siya at ating ibunyan. Awikan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan sa libutan. Ang ngalan niyang angking singning ng bituin, liwanag ng Diyos umahati. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ang Diyos sa tanan. Hallelujah! Pag-isigaw sa lahat, galingan niya'y wagas. Kayong dukha sa lahat, pag-ibig niya